Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonum Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Pisces, alamin natin kung ano yung mga magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Abril. Okay, pagdating sa inyong love life, trabaho, kaperahan, kalusugan. Paalala lang, Pisces, sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan ka nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Alright, let's start with your main energy for the month of April, Pisces. Your main energy for the month of April, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Okay, your main energy is the Ace of Wands. Wow, there's a new beginning happening in your life. Ano kaya tong bagong opportunity? This could be a new job. This could be anything. Okay, i-clarify natin to. Let's clarify this new beginning. New opportunity. Ace of Wands. Meron kayong gustong umpisahan, Pisces, this coming April, this month of April. What's this? Ace of Wands. What's this new beginning for our Pisces? Pisces, you have the King of Air, Queen of Pentacles, and the Five of Wands. Okay, sa buwan ng Abril, mukhang meron kang planong gustong gawin. Some of you could also be like thinking of a new job. Okay. Meron kayong objective, meron kayong pag-iisipan this April, meron kayong pag-iisipan na gustong simulang gawin. Some of you could also be like thinking, kailangan ko na sigurong maghanap ng bagong trabaho. Kailangan ko na sigurong gawin ito. There's also something about that. And also there's something about kung ano man yung gustong simulan mo, kung ano man yung plano niyong simulan sa buwan ng Abril, Pisces, a new job, a new business, bagong negosyo, bagong source of income could also be magbibigay sa iyo. There's a big possibility that would bring you a lot of prosperity, financial abundance. Okay? Now, mag-ingat, Pisces, sa buwan ng Abril. It looks like marami sa inyo are mapapaaway. Mapupuno ng galit for some reason. You are very fiery this month, Pisces. But it also means that marami sa inyo, Pisces, ay very competitive this month. Sa buwan ng April, kayo sa kompetensya. Kailangan yung, ang tawag nun, makikipagsabayan ay hopefully kayong mananalo. Yeah. Competition. So, I feel like you are motivated to win this month. Kung ano man mga samang kompetisyon merong magaganap. Sa negosyo, may kakompetensya ka. You are motivated to win. Sa trabaho, ayan. Sa love life could also be. Alright? Now, punta tayo sa love life mo. Talking about your love life. Let's see what you need to know right now, Pisces. Mga dapat niyong malaman sa love life. Pisces, sa buwan ng Abril. Love life. Alright, Pisces, you have creeping. Sa Pisces, I feel like sa buwan ng Abril, may mag-spy sa'yo. May curious sa'yo. Tingnan natin, alamin natin kung lalabas sa baraha kung sino to or ano, bakit. Bakit siya curious sa'yo? At sino to? Tingnan natin kung lalabas sa baraha. Daming lumabas. Let's shuffle once again. Pisces. Sino tong mag-i-spy sa'yo? May taong i-spyin ka sa buwan ng Abril. Maybe there's someone
sa new relationship. Minamasdan ka, curious siya sa'yo, laging sumisilip, tinitignan mga pictures mo, Pisces. Nag-i-spy sa'yo, bawat kilos mo. Sino to? Or bakit? Pisces. The King of Coins could be Taurus, Virgo, Capricorn. The Nine of Wands. The Chariot. Strong Cancer. A Cancer person, Pisces. Ang posible because with the Queen of Cups, may gusto pa rin siya sa'yo. May gusto pa rin siya sa'yo. I feel like it's for this person, Pisces, hindi pa kayo tapos. It's not over the relationship. I feel like meron pa rin siyang natitirang, but also this is energy na hino-hold back niya ang nararamdaman sa'yo. Mag-ingat, Pisces, because baka pera lang ang habol niya sa'yo with the King of Coins. I feel like the reason why sinisilip ka, tinitignan niya baka, tignan ko kung may pera si Pisces. The Chariot. There's also this energy na paurong-sulong siya sa'yo sa relationship. Like, could also be in and out energy, in and out. Minsan pumapasok siya sa buhay mo. Paminsan-minsan umaalis din. Kumbaga, this person is unsettling yung energy niya. What do you mean unsettling? Hindi siya mapakali. I mean, hindi niya alam kung saan ba talaga siya magstay. Sa'yo, sometimes gusto niyang in a relationship sa'yo. Sometimes gusto din niya mapag-isa. Sometimes mabigla siyang nawawala. That's the reason I tell you about this person. I feel like this person is all about money. I think the reason why ini-spy ka niya is because I think namumblema siya sa pera, Pisces, at tinitignan niya kung baka makatulong ka sa kanyang problema. Honestly lang. A strong Cancer, Taurus, Virgo, or Capricorn. A strong Cancer with a Chariot. Okay, the reason why sinisilip ka niya, for some of you, possibly, andun pa rin yung pakiramdam, feelings niya sa'yo. Pero for some reason, bakit niya hino-hold back? Bakit niya hindi dinideny? Bakit niya hindi totally niyang sabihin sa'yo? Bakit niya kinikip? Maybe, mataas ang ego, I don't know. But this person, the reason why ini-spy ka niya, I think, possibly, let's just say this, gusto niya magkapera sa'yo. And tinitignan niya, sinisilip niya ang sitwasyon mo, tinitignan niya bawat ng kilos mo, ini-spy ka niya, tinitignan niya kung makatulong baka, tingnan ko nga kung matutulungan ako ni Pisces sa problema ko sa pera. Tingnan ko nga kung may pera si Pisces, baka siya ang makatulong sa problema ko. Okay? That's the reason, Pisces. Other than that, wag na kayo mag-ilusyon kung may feelings pa sa'yo yung Cancer na ito o itong Taurus, Virgo, Capricorn. Now, punta tayo sa inyong kaperaha ay trabaho, Pisces. Ano mga dapat niyong malaman sa trabaho? Work, trabaho, career for Pisces. Mga dapat malaman ng ating Pisces. Alright, Pisces, you have the Ace of Swords. Possibly makakaranas ka ng breakthrough. What this is success sa work. Let's find out. What's this Ace of Swords all about para sa work mo. Ace of Swords for Pisces sa work. Bakit andito yung Ace of Swords? Alright, you have the Five of Wands, the Emperor, the King of Swords, Page of Wands. I think marami sa inyo, Pisces, are looking for new job at makakahanap kayo. If you're thinking about makakapasa ba kayo sa interview, there's a big possibility because you're smart. Some of you makakahanap ng magandang trabaho. Marami din sa inyo ang focus sa work this month. It's all about your objectives. May goal kayo sa work. And also, marami sa inyo ay mapopromote sa trabaho. Mapopromote ang
ang status position ninyo. And also some of you, Pisces, sa work, yung iba sa inyo makakahanap ng kaaway, misunderstandings through miscommunication. May hindi pagkakaunawaan sa trabaho because of mga hindi pagkakaintindihan, misunderstood or miscommunication lang. Okay, wait lang, Pisces. So, Pisces, I feel like sa buwan ng Abril, okay, pagdating sa yung trabaho, I feel like kung ano man mga pagsubok or mga challenges or competition na makakaharapin mo regarding your work, I think magwawagi ka with the Ace of Swords. Okay, you will achieve breakthrough success regarding sa trabaho mo. Kung saan you feel, possibly kung may kaaway ka din sa trabaho, sa Pisces, regarding sa work, mga tension, sa mga ka-workmates, I think ma-overcome mo or ikaw yung magwawagi or makaka-experience ka ng breakthrough. Ayan. But there's something about miscommunication na mangyayari eh. Hindi pagkakaunawaan. Okay, pag-aaway dahil mali ang pagkakaintindi sa trabaho. There's something about that. Punta tayo sa inyong kaperahan, Pisces. Kaperahan. Pagdating sa iyong kaperahan, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Pisces. Kaperahan. Alright. Pagdating sa iyong kaperahan, you have the Seven of Wands. Okay, may mga challenges kayong kakarapin regarding your finances this month. Alamin natin kung ano to exactly. What's this about? Ano tong mga challenges? Ano tong mga pagsubok na kakarapin ninyo regarding your finances this month? Lumabas. Ano natin yung moon? Wait lang. Regarding your finances. Seven of Wands, bakit andito? Or Pisces. Alright. Seven of Pentacles. Four of Wands. Queen of Pentacles. Okay, I feel like marami sa inyo mahirapang magkakaroon ng problema sa budget. Okay. Budget, possibly yung iba sa inyo, Pisces, magkakasakit, mahirapang i-budget yung mga pera, budget sa ulam, pagkain, pang-araw-araw, mahirapan. Iba sa inyo, mahihirapang makaipon ng pera, mahihirapan sa talaga sa, yung iba sa inyo magkakaroon ng challenges sa negosyo. Kung may mga negosyo kayo, ayan, with the Queen of Pentacles. Yung iba sa inyo magkakaproblema sa mga ininvest ninyo. Pisces, kung meron kang mga ininvest, like if sumali ka sa investments, nag-join ka sa investments, or pinagkatiwala mo yung pera mo sa ibang tao, magkakaproblema ka. For some reason, meron kang kakaharapin na problema, or perhaps delayed, basta challenges. With the Four of Wands, yung iba sa inyo magkakaproblema sa pinatayong bahay. Pisces, if you are someone na may pinatayo, okay, o nagplan, mayroon kang pinatayo, for some reason sa April, magkakaproblema kayo sa finances. Okay? Baka hindi matuloy, ma-delay, ma-stop, ma-pause, ma-stop, matigil ang pagpapatayo ng bahay o pagpapagawa kasi maubusan kayo ng pondo or maybe something like that. Or possibly there's something about mamumblema kayo sa loob ng pamamahay. Sa loob ng pamamahay, Pisces, magkakaproblema kayo regarding finances. This could be sa kayo hahanap ng pagkain, maubusan kayo ng panggastos ng pagkain, hindi na kayo makabili ng bigas. Kung dati-dati nakakabili kayo ng isang sakong bigas, ngayon pa konti-konti na lang. Also, there's something about bills. Mahirapan kayo mabayaran yung mga bills ninyo sa buwan ng Abril. Sad to say. Okay. Now, punta naman tayo sa inyong kalusugan. Basta there's something about everyday panggastos sa loob ng pamamahay. Everyday household
household bills, pambili ng gatas, pambili, whatever, na mga, ano ninyo. Could also be kasama na buong pamilya mo, anak mo. Wala ka ng pambili, pambaon. Something about mahirapan kayo sa panggastos ninyo pang araw-araw sa loob ng pamamahay. Now, let's find out your health, Pisces. Mga dapat mong malaman sa kalusugan ninyo sa buwan ng Abril. Regarding your health, Pisces. Okay, magiging malakas naman ang kalusugan mo, Pisces. Lalakas ang iyong pangangatawan. Yung fighting spirits mo lalakas. But there's something about your fingers sa yung left hand. Fingers sa left hand mo, baka magkaka-arthritis. Okay. Yung iba sa inyo, makakaranas ng Kundalini rising. Makakaranas ng Kundalini rising. I-search niyo yung Kundalini rising. There's something about your spiritual awakening, lalakas. Okay, your breathing. Okay, there's something about your breathing sa buwan ng Abril, Pisces, sa mga matatanda na dyan. Yung may history ng COPD, bronchitis, TB, lungs, sakit sa lungs. Sa may mga pinagdadaan ng problema sa baga, sa lungs ninyo. There's something about ingatan ninyo ang yung paghinga. Yung iba siguro sa inyo, baka mahirapang huminga dahil sa init ng araw, sa init ng panahon. There's something about your breathing. Just pay attention to your breathing or ingatan ang inyong lungs, kalusugan. Okay, overall. What else? Last message for your health. Regarding your health, Pisces. Bago tayo pumunta sa future energies mo. Okay, future energies mo. Last health message from your Archangel Raphael regarding your health. Regarding your health, Pisces, this month. Mga dapat mong malaman regarding your health. Avoid allergens. So, yung iba sa inyo this April, matitrigger yung allergy. May mga allergy, sinusitis. So, something about yung allergies ninyo. Baka lalala this April or magkakasakit kayo, hay fever or something like that. You know, yung there's something about your allergens. So, mag-ingat sa mga alikabok. Ano ba yung makaka-trigger sa allergy ninyo? Mag-ingat. Alright, let's find out your future energies muna bago yung angel message. Future energies ng Pisces. Kuha tayo ng tea leaf. Daming lumabas. Okay. Future energies ng Pisces. 5 lang ang kukunin natin. Future energies sa Pisces. Okay. 3, 4, 5. Tama na ba? The Sun. Yeah, new creative ideas. Meron talaga kayong sa buwan ng April, may maiisip kayong gawin. Okay? May maiisip kayong gawin, Pisces, sa buwan ng Abril. Mabibigyan kayo ng bagong pagkakataon na makapag-umpisa ulit sa buwan ng Abril. O sa mga susunod pa na buwan. There's a fresh start, bagong simula. This could be a new venture, new bagong pagkabalahan, new kind of business, new source of income. There's something about meron kayong maiisip na gawin at makakapagbigay sa iyo ng, it could be magiging new source of income ninyo, kumbaga. Okay, yung maisip ninyong idea and ma-inspired kayong gawin or something about that. Next, you have Pisces, Archway. Yeah, may mga bagong pintuang magbubukas para sa iyo, Pisces. There will be new opportunities, possibilities, and paths opening up for you. This is good. Okay, may mga pintuang magbubukas. This could be a new job,
new relationship, bagong pagkaabalahan, bagong opportunity kung saan may magandang maidudulot sa buhay mo. Bagong trabaho, bagong pagkakitaan. Right? Kulo. Be careful. Yeah, wag lang masyadong don't take risk. Wag masyadong magkumpiyansa sa mga bagay-bagay. Especially sa finances niyo this month. Talagang magigipit kayo. Okay, gigipit kayo. Flag. Do not be tempted to lower your standards this month. Okay. Wag mag-give up. There's something about that. And you have chair feel. Someone new is entering your life. There's someone, either may taong babalik sa'yo or may taong bago kayong makikilala this month, Pisces. Okay, now let's get an angel message from you, Pisces. For you, what's your angel, who's your guardian angel this month na gumagabay sa'yo, Pisces, at ano ang mensahe niya sa'yo, Pisces? Pisces, kukuha siguro ako ng 3. Alright? Pisces. You have Rosetta. Okay, you have a gift for working with young people, and your divine purpose involves helping, teaching, or parenting children. There's something about your child. So may mga Pisces dyan na may mga anak. There's something about your child or apo, ginagabayan o magbibigay ng malaking blessings sa'yo. Your Archangel Uriel, your emotions are healings. O, sa mga Pisces dyan na hanggang ngayon nahirapan pa rin. May pinagdadaanan sa relationship. For those of you Pisces na may pinagdadaanan, may niraramdaman, there's something about your emotions gagaling. Okay? Which enables you to open to greater love. Yung mga Pisces natin dyan na may galit na pa rin hanggang ngayon, tutulungan ka ni Archangel Uriel na ma-release yung mga galit and yung mga nahirapan kang patawarin, Pisces, mapapatawad mo na sila ngayong April. Tutulungan ka ng anghel na yan. And you have Oceana. Take action. Tutulungan ka ni Guardian Angel Oceana na magawa o gawin mo na matagal mo nang gustong gawin sa buhay. You're in touch with your truth in this situation, and you need to trust your gut and lovingly assert yourself. Yeah, tutulungan kang maging ma-motivate sa buhay, Pisces, overall. Tutulungan ka ni Oceana na magawa mo lahat ng gusto mong gawin na dati-dati ay nahihirapan kang umpisahan. There's something about that. Okay, so Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, yan po ang mga kapalaran na nag-aantay sa inyo sa buwan ng April. Let me know if nag-resonate sa iyo ang reading. Like this video if nagustuhan ninyo. At sa mga Pisces natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para wala kayong ma-miss ng mga uploads para sa inyo, Pisces. Now, if you want to claim this reading, Pisces, mag-leave lang kayo ng comments sa baba. Now, Pisces, sinong gustong magpahula? Sinong gustong magpahula? Magpabook ng private reading for only 500 pesos at 100 pesos. So, mamili lang kayo. Iba sa 500, iba sa 100. Okay? For more information, ano yung 500 at ano yung 100, may video po ako para dyan sa explanation na yan. Panoorin ninyo para wala na kayong itatanong sa akin pag nag-message kayo. Nandun lahat ng kasagutan, okay? Watch this video, huwag mo kayo nang aalis. Magbabalik pa ako saglit lang. Paalam, ingat po and God bless, but I'll be right back. So bago tayo magsisimula, may announcement lang po ako sa mga gusto pong mag-avail ng pahula or tarot reading. Meron po tayong 2 pagpipilian. Okay, sa mga hindi maka-afford ng 5,000, meron po tayong 500 pesos. Okay, or 100 pesos. Now, sa 500 pesos na pahula, mamili lang po kayo sa 3 options. First option is yes or no na pahula. Kung gusto niyo yung magpahula at ang sagot yes or no, like for example, mahal ba ako ng person ko? Or mananalo ba ako ng loto ngayon? Or makakapag-work na ba ako this year? Or makakapunta ba ako ng ibang bansa? Okay, etc. Something like that. The second option is angel card number. Okay, kung anong lalabas na angel card number para sa'yo. And then the third option or last option sa 500 pesos,
What's Your Animal Spirit Guide Oracle Card. Now, sa halagang 500 na babayaran ninyo para sa pahula, if gusto nyo mag-avail, may entry na po kayo para sa makasali sa raffle game na gaganapin this April 30. Ang mga items na makukuha ng winner sa raffle game ay isang Feng Shui or Feng Shui Good Fortune Bracelet na worth 6,980. Ito yon. And also, isang white sage. Para saan po ang white sage? Ito pong white sage ay nagbibigay proteksyon, pangtanggal ng mga kamalasan, pangtanggal ng mga negative energy na kumakapit, pang-cleanse ng aura natin. Okay, para matanggal ang mga bumabalakid sa ating tagumpay, balakid na ma-achieve ang ating mga gustong ma-achieve sa buhay. At also, nag-a-attract po ito ng prosperity, abundance, at blessings. At isang Palo Santo. Now, the Palo Santo is also the same din ng white sage. Okay, ito talaga ang number 1 na pangtanggal ng mga negative energies at pangtaboy sa mga negatibong enerhiya na posibleng kumakapit sa iyo. At pangalis, pangtaboy ng mga evil spirits, mga masasamang elemento na posibleng sumusunod sa iyo, at pang-proteksyon sa kulam, mga madam. At also, may tendency din po pala siyang makatanggal ng kulam if hindi pa too late. Okay, so if kakaumpisa pa lang sa iyo ang pagpuproseso sa iyo ng kulam, may chance pang matanggal ng Palo Santo. Kaya napaka-importante na once a week kayo nagpapausok na mga ganito para hindi totally tatalab sa iyo kung ano man mga kinukulam o planong ikulam sa iyo. Okay? And also, aside from that, meron kayo matatanggap na money and manifestation oil. Paano ito gamitin? Don't worry, sa makakakuha, magiging ang makakapanalo nito, kung sino man ang magiging winner sa paraffle game na to, mabibigyan ng instruction kung paano to gamitin. Napakasimple lang, no? Ipahid nyo lang ito sa palad ninyo or sa wrist, and then mag-manifest lang kayo or mag-pray or isama nyo sa mga rituals ninyo kung may mga sarili kayong ritual. And of course, hindi mawawala ang all-in-one red string. For more information, anong description nito, bakit all-in-one na siya, just visit my website www.bonommagos.com. Now, ang gagawin po sa raffle game ay bunutan. Okay? So, pag sumali po kayo, isusulat ko po ang pangalan ninyo sa papel at ilalagay po sa isang transparent box kasama ng mga iba pang sumali. Ira-raffle po ang mga names ninyo, pangalan na kasulat doon, at ang huling mabubunot na pangalan ay ang mananalo po ng mga items na ito. Okay, now sad to say, isa lang po ang magiging winner sa raffle game. Now sa mga hindi naman afford ang 500 na pahula, meron naman po tayong 100 worth na pahula. Yes or no lamang po ang sagot sa pahula at hindi na ako magbibigay ng explanation kung bakit yes or no. Kung ang ipapahula nyo sa halagang 100 pesos, yes or no, ay sagot lang. For example, like mananalo ba ako ng loto this year? Mahal ba ako ng person ko? Ayan, makapunta na ba ako sa ibang bansa, etc. Now, sa worth 100 pesos na babayaran nyo para sa pahula, may entry na naman po kayo sa isang paraffle game, which is, at ang magiging premyo nyo naman po dito is isang high-grade citrine unisex na bracelet. This is worth 980 kasi napaka high grade po ito at meron siyang logo na Bonomagos. Gold plated, non-tarnish yan. Hindi yan magta-tarnish sa inyo kahit mabasa. And also kasama niyan sa 100 is isang 5D money and manifestation oil at isang red string. Ayan. So sa 500 na pahula, ibang mga items ang matatanggap ng mananalo sa raffle game. So worth 100 pesos naman, again, isa rin ang ibang set of items naman ang mapapanalunan ng isang winner. Okay? So sa 500 pahula, ang date raffle, ang date ng raffle event
ay gaganapin ngayong April 30 sa Facebook Live. Okay? So sa Facebook Live sa Bono Magos PH Facebook page, yung may blue check po na Bono Magos PH. Now, sa 100 pesos naman na pahula, ang date ng raffle event ay sa April 15 or 18. Pwede po kayong sumali sa dalawang magkaibang raffle event. Pwede po kayong sumali sa 500 at sa 100 na pahula na may raffle game. So, pwede yung salihan itong dalawang magkaibang raffle event. So, nag-avail ka na ng tarot reading, okay? May entry ka pa sa raffle games, o diba? So, mode of payment is through GCash, Maya Wallet, CIMB Bank, or bank-to-bank only. Okay, pasensya na po at hindi ako tumatanggap ng over-the-counter, pera padala, or over-the-counter for pick-up remittances. So, sa mga gusto pong mag-avail ng tarot reading, 500 pesos or 100 pesos, yan lang dalawang pipiliin ninyo, okay? Na may pa-raffle pa, mag-message lang po kayo sa Facebook page, Bonum Magos PH. Okay, ito po yung Facebook page ko mga madam sa hindi pa nakakaalam. Okay, ito po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH na may blue check. Ayan, so mag-PM lang kayo doon at sabihin nyo sa akin na mag-avail po ako ng pahula, 500 pesos or 100 pesos. Okay, maraming salamat. Tuloy na po tayo sa inyong reading.